Pinag-iisipan kong i-adjust tong aking top box eh. Naobserbahan ko kasi parang ang haba-haba tingnan ng upuan ng YTX. Titignan mo, ang haba oh. Tapos dati kasi ang sa original na seat, yung stock seat natin, itong foam na to dikit dito. So since nakadikit dito ito, kaya yan yung naging positioning nitong aking top box. Ngayon nung nagtabas ako ng upuan, dinamay ko na to kasi nga panoorin nyo yung doon sa pagkatabas ko. Dumidikit kasi dito, ito nakasagpo o tukod dito sa parang plate to, itong pinaka holder nitong mounting ng ng top box. So ngayon ayan, may space na 1.5 pulgada. Tapos parang ito nga, gaya ng sinasabi ko, nahahabaan ako dito sa upuan. So pinag-iisipan ko kung i-adjust ko tong mounting nitong aking top box, ifo-forward ko dito para at least madisimula yung haba ng upuan. At the same time, kung titignan nyo kasi sa likod, ayan o, ang lawak eh. Ang laki ng space oh. Nakaano siya, naka-atras. So baka sakali ka ako na itong dulo nitong plate mounting mag-fit na sakto lang dito sa dulo din itong ating grab bar, itong carrier na stock ng YTX. So ayun, tara subukan natin. At the same time, ano na rin to, ito na rin yung way na kung saan itong gagawin ko, kumbaga parang back to start ako na kung paano magkabit nitong ganito mga universal na top box. So panoorin nyo na lang hanggang sa dulo para masundan nyo. Ganun na rin yung mga nagbabalak pa lang na magkabit ng top box para makita nyo kung paano yung pagkakabit. So ito na nga, una, buksan muna natin dito. Ayan. Tapos pagka binuksan na natin, meron dito sa ilalim ito, yung kulay pula na yan. Pupush mo yan para matanggal tong top box. So ayun, tanggal na yung top box. Buksan na natin siya. Tapos ito na yung plating. So dito naman sa plating, yan, kung makikita nyo yung plating, meron pa itong takip na ganito. Tatanggalin muna yan. Ayun, tanggal. Merong, hindi kita eh, may apat na bolts dito. Allen wrench siya, tapos millimeter yung ilalim. So tatanggalin muna natin yon. So yung pang ilalim natin is 10mm. 10mm yung nut. Tapos ito na. Ay nako, hindi pa yan nakakasya. Saglit. Hindi kumasya yung aking Allen wrench. Teka lang. Pagka wala, doon tayo sa
kasya. Teka, hanap tayo ng allen wrench na magkakasya. Ayun. Yun na nga. Luwagan muna natin. Sana pumwedeng may adjust kahit konti. Mas okay siya. Ganito yung itsura. Ayan. Ito yung kanyang bolt. Tapos yung nut. Tapos ito yung pinaka-lock niya o yung clip niya. Actually, itong clip na to, in-adjust natin yan para ano para mag-fit siya dun sa pinaka-carrier. At the same time, meron pa siya nito. Ito, kasi kung makikita nyo may parang diamond dito. So ito yon yung pinaka-stopper niya. Para hindi siya lumusot o para maganda yung maging fitting. So tanggalin natin muna lahat. Isang problema dito kung minsan kumakapit. Ay, na kasi ng kalawang.
ng kalawang. Ang hirap na kamay-kamay na lang ngayon. Kailangan talaga inayati ko kaya flies. But anyway, hoping na hindi siya na loose thread dahil nga medyo napilit. Pero hindi naman siguro, sana. So ito ulit yung sa mounting ulit, tapos washer, nut, and then Allen bolt. May dalawa pa. Nakasama tong isa. By the way, mayroon nga pala nag-comment sa akin dito sa mounting ko nitong ano, yung pagkabit ko nitong top box. Sabi, mahinang klase daw. Or ano daw to, madali daw bumigay yung ganitong fitting. Pagka nalubak daw, natatanggal daw kagad. Actually, hindi rin naman kasi ilang taon na itong nakakabit dito sa akin eh. Ano lang yun, depende lang sa pagkakabit mo yan. Siguro hindi siya nag-adjust dito sa ano, sa mga fitting niya, kaya ayun, maluwag ang pagkakakabit. Tapos idadamay niya na lahat ng ano na akuan, na dumidiskarte na para may fit na maigi at saka matibay. Lalahatin naman na niya. Kaya hindi naman dapat sana ganun. Kasi kaya nga tayo nag-vlog ng ganito para nga ma-share natin kung paano yung magiging maayos dun sa ating motor, di ba? Hindi naman tama yung sasabihin niya. Hindi, madaling matanggal niya, malubak ka lang. Baklas yung ano mo. Alam ko, kung YTX ang motor niya, yung YTX ang motor niya at stock pa rin itong kanyang carrier, itong grab bar, yung pagkakabitan nitong top box, walang magiging problema. Hindi hassle yun. Baka naman nataon lang na yung nabili niya kasing top box baka naman defective, may factory defect, kaya hindi niya may ayos ng kabit. Ayun, linahat naman na niya. But anyway, ang sa akin lang, yung mga nanonood dito, nasa sa inyo yun kung maniniwala ka sa ganun. Pero ito nga, kaya nga dinedemo ko na, step by step kung pinapakita kung paano pagkabit. Kasi para maniwala kayong matibay yung pagkakalagay. At saka ayun na para hindi masabing basta na ikabit lang. Yung iba kasi, lalo na pagka pinakabit lang sa mekaniko, hindi sa wala akong against sa mga mekaniko. Kaya lang, mayroon kasi mga ilan na yung, alam mo, yung matapos na yung trabaho, magawa lang nila, tapos na. So, yun ang nagiging problema. Kaya pagdating sa tibay, wala. Sira. Kaya nalalahat tayo. So, ayan siguro ang kalalabasan. Medyo dikit lang siya ng konti. Pero okay pa rin naman.
At least nabawasan lang yung ano. So, ganito. Ayan. Doon na yun. Mas muna ng konti. So, yan yung stock na carrier natin sa YTX. So, ipipit mo na ulit. Pick mo na ng gan. Ihanap nyo kung saan yung gusto nyong pwesto niya. Tapos, ayun. Sasalpak na natin ulit. So, paano ba yung pagsasalpak? Ito lang. Siguro lilipat din natin to. Marami naman itong diamonds na ito. Ihanap nyo lang kung saan yung sa tingin nyo magiging maayos ang fit niya. Ganyan. Ayan. Pwede rin siguro para mas matibay siguro pagka dito sa yung dulo. Dito, bukan natin. Dyan. Tapos ito.
bago natin higpitan, check muna natin lahat kung maganda yung fittings. Gaya nito. Dito tayo medyo magkakaproblema siguro sa parteng to. Kasi mukhang hindi maayos pagka dito. So, ang remedy, lipat natin somewhere dito sa may parteng gitna. Let's see kung pwede. Hindi pa rin. Another way is a few moments later. ito na siya. Ito na yung pagkakatapos. Ayan. So, kung makikita nyo, wala na yung space dito. So, dikit na siya. At the same time, maganda ng tingnan dahil nasisimula na yung laki ng laki ng, o yung haba ng seat natin. So, ayan, at the same time, bumagay siya. So, yun. And then, based sa obserbasyon ko na mas naging matatag yung pagkakalagay nitong top box kasi wala nang alug-alug, wala na pulos fit na siya. Dahil kung titignan mo dito, ayan magkapareho na yung halos pantay na tong plate niya o itong kanyang mounting tsaka tong ating stock carrier na siyang pinagpapatungan nitong top box. So ganun lang. Sana nakashare na naman ako ng magandang ideya para doon sa mga gustong gayahin to. Panoorin nyo lang mula simula hanggang dito sa huli. Maraming salamat sa panonood.